Mga kaigsunan, mga kahigalaan, kumusta? Atong programa ang kahibulungan nga plano sa Dios, sulod na usab sa tagsa-tagsa ninyo ka panimalay, sulod sa usa ka oras ug tunga. Kining programa gi-sponsoran sa mga kaiglesiyahanan sa Davao Region, Grace Christian Church Alcantara Comunal Timbungko, Davao City, Grace Christian Church Panabo, Davao del Norte, Grace Christian Church Ola Los Amigos, Davao City, Grace Christian Church Tugwak, Libwak, Babak Island Garden City of Samal, o Grace Christian Church Ilang Overview, Davao City, o bisan man sa Grace Christian Church New Visayas, Santo Tomas, Davao del Norte. Og usab aduna kitay mga kaubanan nga mga kasimbahanan sa ubang mga dapit sama sa Cagayan de Oro City, gidumalahan usab kana siya ni Pastor Henry Magto, ug bisan man usab sa Labason, ubos usab sa pagdumala ni GC Baldinas. Ug usab aduna kitay usa ka kauban nga simbahan usab sa Tagum City, kini gidumalahan usab ni Pastor Edwin Gamonis, Grace Christian Church Baptist Church sa Tagum City. Kung anaka mo din yes, makita ninyo kana sa may Mabini Street, no? Street lang yun sa UM sa Tumoy, o doon lang kana siya sa Fundamental Baptist Academy. Kana kung anaka mo sa Tagum City. Kining inyong mga alagad sa kahanginan, Pastor Federico Andoy, Pastor Roel Gallo, makiguban kaninyo sulod lamang sa usa ka oras ug tunga. Bueno, Pastor Roel, adto ta karon sa sugod sa pagampo. okay, mag-aampo kita. Amahan nga langit noon, una sa tanan o Dios, among gidangop niya kanimo among kaugalingon. Kung ano naman kami mga nahimo sala sa nona sa batok sa pulong, amo ka nang kumpisal ug isugid niya kanimo. Aron kini nga buluhaton matakdo gyud sa imong plano kabubot. Salamat kayo sa mga adversities in life. O amo kini nga gidawat nga adunay pagpasalamat. O giay lamang kami sa mga solusyon ninyo. Amahan sa pagpadayon namo sa pagdala sa imong pulong karon nga kapunon sa kahanginan. Gamita kami imong alagad nga madala namo imong pulong sa insakto gyud sa imong plano kabubuton. Salig namo di kanimo kining orasa sa imong pagsibya nga kini moabot sa mga tagsa-tagsa nga nagapaminaw nining programa karon nga kapunon. Nga masabtan nila ang pulong o makahatag usab kanila og encouragement sa kinabuhi. Kini o Dios among isalig tanan diya kanimo in Christ we pray. Amen. Salamat Pastor Roel. Og karon anhin kita sa pagbasa sa Hebrehanon 4 bersikulo 12 ug 13 nga nagaingon, kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, kinunuwa ang tanang butang, binuksan og dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raon niya kitag husay. Bueno, adto kita sa pag-review sa atong natun-an sa milabay nga Sabado. Akong ihatag siguro ni Pastor Roel sa makadjot sa atong mga bersikulo nga natun-an sa milabay nga Sabado. Pastor Roel? Daghang salamat Pastor Fred o mayong hapon sa tanang mga nagasunod ining programa ang kahibulungan nga plano sa Dios. Karon unsa man ta karon? June 29, 2024. Last day na gyud ugma no sa June. Last day na gyud ugma sa June. Yes. O ina nakapaspas kadali ang ato ang dagat sa panahon, no?
mo na nga sign gini nga dili gina to usikan ang panahon, no? Redeeming the time, for the days are evil. So, salamat sa Ginoo na nay opportunity nga sama niini nga maka sibya kita, maka-share kita sa pulong sa Ginoo, no? O gigamit ko sa Ginoo nining platform o kining nga ekipo, no, nga wala gyud boundaries all over the world kay Salamat ka na. Facebook live man ta. O salamat kayo nining mga nag-pop up karon nining screen namo nga naay mga listeners karon kapuno, no. Salamat sa inyong pagdahin sa panahon. O balik kami sa sulod sa isa ka oras o tuwa kay kining programa nga ang kaibulungan nga plano sa Dios matag Sabado man gyud kini. 2:30 hangtod 4 sa hapon, no? So, salamat nga naagi tay programa nga sama nini kay makahatag ko ni og mga encouragement o labi na gyud ang makapakaon sa kalag, no? Sa matag usa bisan dili adla nga gawas sa adlong Domingo, no? Okay, so remember nga atong pagtuon nakita karon sa pagtuon sa gitawag og Bible promises and principles, no? Muna mo ang topic ni Pastor Fed nining series of teaching kay basig katong mga bag-o ra niabot nining bag-o ra ni sulod nining programaha o wala kayo naka-catch up sa mga previous lessons, matingala mo nga anong mga bersikulo ra man na ilang mga pang tudlo dinha, no? So ang among pagtuon karon, ang among gitun-an, no, ang libro sa itawag og Bible Promises and Principles. Umuna na namo gitudlo ang gitawag og salvation, no? Nya umanyad to ang living grace og nanata karon sa gitawag og no fear, no worry, no anxiety. Nag-iskot gyapon ni siya sa phase 2, no? Yes, yes. Sa atong Christian way of life. Nga tudluan kita as a believer in the Lord, nga dili kita magkinabuhi sa kahadlok, no? Kaya dunay mga Bible promises day ang Ginoo nga makahatag kanato og kahupayan sa atong Kristiyano nga pagpangalagan. Okay, sa last Saturday gitun-an nato ang sugod kita didto sa gitawag og nagsugod kita dito sa John 16:33, no? Gingon dito, these things I have spoken to you that in me you might have peace. In the world you are going to have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Indot kay ni nga bersikulo, no, gituon-an nato ni nga kita gyud nato nga ang Ginoo gyud siya gyud ang solusyon sa tanan, no? Umabot ka na to ang mga tribulation, sa may mga factors sa tribulation, adversities, no? Jobless, health, relationship, sa payuban mga pagsulay, no? Daghan pa kayo, no? But yun dia, but be of good cheers, no? Wala yun, poise lang, no? Dili ta magpadala sa ato ang mga problema, no? Ya, gito na po nato atong Joshua 1:9, be strong and courageous, do not tremble or be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go, no? Mao nang gitun-an po na nato, no, katong panahon sa katong mga highlights ni Pastor Pedro ang gisnutan ani, no, nga siya na gipapadayon ba sa Ginoo sa obligasyon nga iyang giuntang nga giintras kang Moses antod giyatag na kang Joshua, no? So gingon diri nga be strong and courageous, do not be tremble or dismay, for the Lord your God is with you wherever you go, no? In a way na pudi secondary application po sa ato, no, sa atong Kristiyano nga pagpangalagad. So sa Luke 1:37 usab yun dia, for nothing will be impossible with God. For nothing will be impossible with God. Tinuod yun, no? Kaya atong Ginoo labaw makagagahom gyud na siya, no?
part na sa iyahang divine attributes, no? O sunod ang Matthew 6:25 to 27. Ito na ang sab nato ni last Saturday. I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not a life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the airs. They do not sow or reap or store any in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Yan ay pangutana pagidri. Are you not much more valuable than they? Can any of you, by worrying, add a single hour to your life? Mo ni challenge na to ni, no, kay usahay kanang fear, worry, anxiety, may tabo na sa Kristohanon kung siya gitawag og lack of faith, no? So mo ni makondisyon nimo na una kung imong mabasa gini ang Matthew chapter 6, no? Mahuwasan jud ka so, no? Sa pagkabalaka kung imo ning masabtan jud ang principles ni ining Matthew chapter 6. Kay gi-challenge tas Ginoo diri, no? Mga kalanggaman, mga liryo sa kapatagan, wagit pasagdi niya ba? Pero kita pa kaha nga anak sa Dios nga gipakamatyan dito sa Kalbaryo sa cross. Kung sabi ko kabililhon, no? O ang Matthew 6:34, sa magyapon nga ana nga konsepto, do not worry about tomorrow. For tomorrow will care for itself. Each day has enough trouble of its own. Kuyaw gani nga principles ba, no? Nga tudluan yun ta, nga dili kita magkabalaka sa atong inadlaw-adlaw. No? Nindot ini nga pagtulon ng usab ka nang gitawag og one day at a time. No? Nga magkinabuhi kita, sumala lang karong adlaw. Unsay na pasalamatan, kontento, ug unsa ang ugma isalig sa Ginoo, no? Amen. Nga nagyud ang gitawag og relaxed mental attitude nga Kristohanon, no? Nga dili siya magkabalaka, meaning nagasakay lang yun siya sa grasya sa Dios, no? Nga kabalo siya nga ang Ginoo ra gyud nagkupot sa tanan, no? O siya nalay bahala sa uban, no? Unya dire kita nagtapos sa milabay nga Sabado ang Matthew 10:28. Ingon diri, do not fear those who kill the body but cannot kill the soul, but rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell. So dito ana nato ni nga ang pinaka-importante gyud, no? nga i-take care nato sa atong kinabuhi, labi na gyud sa mga dili pa Kristohanon, nga ilaha gyud nga isiguro ang ilahang kalag. Kay sugutag sa dili, gitun-an man nato ni, gitakil pod nato tong James 4:14 ining bersikuloha nga ang kinabuhi sa tao daw sama lang sa inalisngaw nga aso nga karon mo padayag og mga hanaw ra dayon, no? Inana ang kadali sa kinabuhi. So dapat ang tagaan nato dakong pagtagad nining kinabuhian ni kining ato ang kalag, no? Kay kining lawasan ni dumalabay ra man jud ni, no? So ang ato ang kalag mao gyud ay kalag og espiritu puhon og duha ra may kapilian na ni, no? Duha ka extra man gyud ang future ana, no? It's either heaven or hell. Nya kini duha puro eternity ang hisgutan ani, no? So kung naka sa Ginoo, makiguban kanya sa walay katapusan. Pero kung wala mo gisiguro ang imong kalag karon sa imong future, isa pod ka edge ang padulungan ni ana, no? Mao po tong hell. Nga wa po kay katapusan pag-antos dito sa linaw nga kalayo. So mo na nga karon pa lang daan, no? Tagaan na nato og dakong pagtagad niini, no? So ingon diri, but rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell, no? So og karon diri na karon sa ato ang sumpay sa pagtuon
sa Numbers 14:18. So, Ped, Okay, salamat Pastor Rowell, no? So, salamat sa review sa mga verses nga itong dito ng similabay nga Sabado. O padayon kita, puros kini siya mga word of God ang atong ginatunan, mga bersikulo kini siya. Ug niya kita karon sa Numbers 14 verse 18. Nagaingon din the Lord is slow to anger and abounding in love, forgiving sin and rebellion, yet He does not leave the guilty unpunished. So, hinumduman na to, nga yes, tinuod, mapailubon kayo ang atong Ginoo, dili siya madali nga masuko, kundi anagid kaniya ang gugma o gani, puno gid siya sa gugma, o bisan man niya na mapasayloon siya sa atong mga sala, o bisan man sa atong pagsupak ngadto kaniya. Apan ang atong pagabantayan dinhi nga nagaingon usab, yet He does not leave the guilty unpunished. So katong sa ka-tawo sab nga nagabuhat sa pagpakasala, manubag pud siya sa iyahang salaod, someday, no? Kung dili man siya magtotoo, mao man ang sala, ang unpardonable sin nga makita sa Biblia, mao man ang dili pagtuo kang Kristo Jesus natong manluluwas. Ug busa mahiyagom gid siya ngadto sa linaw nga kalayo sa malabot nga mga panahon. Kay kitang tanan may tulubagon man, no? So ang una nato nga pagabuhaton, dapat mo-respond kita sa tawag sa Dios nga nikanato nga diin motuo gid kita kaniya nga ingon atong manluluwas. Now, kana importante kay nang atong pagtuo dinha, no? Kaya lang usay gina-misinterpret po ning pagtuo, no? Nga murag ang subject na mo ay hinungdan sa kaluwasan, dili na ang object, no? Hinumduman na to nga wala tay credit sa atong kaluwasan, ang naay credit ang katong nagluwas na to. Ang object si Jesus Christ mo yung naay credit niini. Okay, so sa 1 Peter 2:15 usab nagaingon dinhi, for such is the will of God, that by doing right, you may silence the ignorance of foolish men. Balik ko na ko, for such is the will of God, that by doing right, you may silence the ignorance of foolish men. Na atong nakita diri, sa dahang gisulat kini ni Pedro Manggod, naghisgot manggod kini siya mahitungod sa gitawag na to pagpaubos, submission to authority, no? O katong nakita dinhi nga bisan man sa atong mga leader sa nasod, sa probinsya, sa city, sa municipality, yes, kinahanglan nga magpaubos gid kita ngadto kanila, no? Mo ginay kabubuton sa Dios nga din magabuhat kita maayo aron nga sa unsay katuyuan aron nga ang imong silence the ignorance of foolish men, no? Ang iyang gisgutan din that by doing right you may silence the ignorance of foolish men. So ang buot na ipasabot din nga sa atong pagpakahilom, pagpakaubos, atong makita din nga adunay mahitabo nato sa mga tao nga diin kung atong pagkatanahon sila, gitawag sila foolish men tungod kay mga wala sila ikabang kaagan tungod sa espirituanong butang. So pinagi sa imuhang paghilom lamang, yes, adunay makatunan ang katong mga gitawag natong mga tao nga kulang sa pagsabot sa mga espirituhanong mga butang. Ug mao kana nga importante kayo nga kita magpaubos ngadto sa mga persons in authority, makita kita nila nga kita nagapaubos o nagasunod sa kabubuton sa Dios. Now, kining sunod din 1 Peter 5:10, akong hatag kay Pastor Rowell. 1 Peter 5:7. Okay.
So, salamat po kayo itong yun ni Pastor Pedro sa 1 Peter 2:15. Tama yun, no? Kaya kung ang grasya sa basihan, grace means submission man, no? To governments. Kay remember, the foundation of God's plan for humanity is freedom, which He encourages and protects by using four divine institution. No? So katong isgot ng Pastor Pedro government, tama gito, no, nga na ato ang responsibility kasi under sa divine institution naman di ang individual, marriage, family, and national entity, no? So kita under sa national entity nagitay part po diha, no, nga para ang law and order ma-maintain. Ako na ikasulti niya, ang grace means submission to authority para walay chaos diha, no? So sa Kristiyo isip nga totoo, no, ato gyud nga ipakita nga ikinabuhi nga si Kristo gyud makita sa tong kaugalingon po, no? So meaning law abider. Sumusunod. Oo. Magsunod sa mga dili lamang sa unsa nga balaod kundi pati na sa balaod sa yuta. Yes, kay nga naman dili pareha sa mga wala ay Kristos kinabuhi nga mabot sila sa stoplight bisag walay tao nya naka-red pa mo diretso gyapon. Kita dili na ta kinabuhi ngunana. Kay inana si Kristo sa atong kinabuhi. Bisag ikaw lang isa diha naka-red, di yo ka mulihok, no? Sa traffic light. Di sa traffic light kay nga naman ikinabuhi na nimo si Kristo, no? Nya mao po na nga under sa gitawag og divine institution, no? Sa gitawag og national entity, mo abide jud ka bisag red jud ka, dili jud ka mugo, no? Bisag wa pay nakakita nimo, stay gyud ka yapon. So mao na siya, no? Next, ang 1 Peter 5:7, ingon dia, cast all your anxiety, the word anxiety diri, care on Him because He cares for you, no? Because He cares for you. Dahil kauban ini nga bersikulo, Pastor Pet, no? Kaning kining 1 Peter 5:7 aron masabtan jud ni siya, no? Ang gitawag dito sa Psalms 37:4-5, no? Ingon dito, delight yourself in the Lord and He will give you the desire of yourself, your heart, no? Commit your ways to the Lord, trust also in Him, and He will do it, no? So umasabta na to na, no? Kanang the word diha nga delight means to be occupied with. You are commanded to be occupied with, no? The Lord in the same way, no? Kaya nga naman, the word occupied kay sa imong pagpabilin kanunay, no? The Lord in blessings comes from gitawag og concentration. Yes, pagpabilin ba, no? Yeah, katong the word trust diha in this passage is literally keep trusting, no? Now question, how do you keep trusting, no? How do you keep trusting on Him under pressure, no? So mo na ni ang principle sa 1 Peter 5:7, no? Mo na ni no ang principle sa 1 Peter 5:7. So nagisgot man ta diri og trusting, saan mo pag-trust. Okay, gingon man ang 1 Peter 5:6-7 nga cast all your anxiety on Him because He cares for you, no? So mao na ni ang buhaton sa usa ka believer. Kung na siya pagsalig sa Ginoo, muana na siya nga, Lord, I am committing my problem to you. I am trusting you. Oh, this is your problem, Father. You take it, no? O ako, no? Magasalig lang diya kanimo. So
Mao ni ang giingon ni Haring David Pastor Ped Sa Salmo. sa sa 1 Samuel 17:47, no? Oo. O nga giingon diha nga the battle is yours. The The battle. battle is yours. So, ang principle diri, no? Unsa man? Mao ni this principle comes from the lips of David, no? So, remember mga igsoon, the one who provide these promises is immutable, no? Kaya pag musaad siya, lagi tubag, no? Ang question, Tumanon. ang question lang, no? Kung sa itong question ganina, kung saan mo pagsalig kaniya, no? Kaya ang Ginoo, unsa man, ang Ginoo immutable and true, therefore He is always faithful to keep His word. No? Asa man na makita? Sa Lamentation chapter 3, 21 to 24. No? So ato makita nga ang Ginoo faithful gyud. Amen, amen. Faithful gyud. Pastor Ped, sina pa kay kadungog ito? Yeah, tama naman siguro ito ng Pastor Well, 1 Peter 5:7, no? Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Nagasaad yun siya nga siya, nag-aatiman yun ka na to. Pag di man yun siya pwedeng mupakya sa iyang mga saad, basta sigurado yun kita nga kita kung ano na tayo mga problema, kung ato lamang ilabay nga to kaniya, batak, no? The word caster is batak. Yang atong ipasa, sangat nga to kaniya, ang atong mga problema, nagsaad yun siya nga siya, ang mutabang yun ka na to. Tama yun. Busa, dili kita dapat magka-problema, dili kita dapat magkabalaka, dili kita dapat magkahadlok, kung kaya naa siya o yes, tinotong gingon ni Pastor Rowan nga wala gid siya pagkausab, no? Sa Lamentation, no? 3, So, ang iyang diskutan nila sa Lamentation 3, 21 to 24. matinumanon gid siya, no? Kada buntag atong makita din ha ang pagkamatinumanon sa Ginoo nga ni kanato. Matagan na pud niya strength pagkabuntag, tagaan na pud niya bagong opportunity, bagong kadaugan sa atong Kristohanon nga pagkinabuhi o pagkanindot pa gid kayo nga nagakinabuhi kita nga nagapakig-fellowship kauban sa Dios. Yes. Kaya mao mo gini basihanan sa ato ang umalabot niya nga kahimtang dito sa Bema Seat Judgment. O unsa kita ka gitawagan ng unsa kita ka duol sa Ginoo, unsa nga atong fellowship sa Ginoo nga di nagakinabuhi kita, nag-abide kita sa iyang pulong, mao ka na ang adunay value sa eternity. Ug busa dili man ka pwede makabuhat sa mga bulaton sa Dios kung wala ka diha sa kaniya, wala ka tigsandurot. If you are not in fellowship with God, wala may rason nga ang imuhang mga ginabuhat para sa Ginoo madawat. Busa in fellowship gid ang gikinahanglan dinha. So kung anaa ka lang sa Ginoo, secure, sigurado ka na someday ang tanan nimong mga ginabuhat alang sa Ginoo kay ang atoa redeeming the time ang kita niini. O kung sa mga buluhaton nga ginapabuhat sa Dios nga di kanato, ato yung buhaton, no? Duka, siguro kapoy, siguro katulugon ka, but just remember, no, nga ang atong time sa kalibutan, mubo lang gid kayo. I would rather do the will of God kaysa gitawag nato, isayangan nato ang mga oras ang gihatod sa Dios nga nika nato. Anyway, naman tayo time sa pagkatulog sa gabi, tulog ka sa gabi, no? 8 hours na gandam sa Ginoo. Hours mo na, para natay marinyo atong strength pagkabuntag. And then pagkabuntag natin mga buluhaton, buhaton lang ginato. Igo lang itang submit sa kabubuton sa Diyos. Doing the will of God, when you are in fellowship with God, nindot kay ka na siya.
one day at a time. Hindi. Kaya ang usa ka adlaw nga gihatag sa Dios ato wala kita kay balo og pila ka oras niya na nga atong nabuhat ang mga buhaton sa Dios o siguro pila pud ka oras sa mga failure diha. But salamat sa Dios nga sa 24 hours ma-maximize nato o siguro mas daghan ang atong mga nahimo no na in fellowship kita sa Dios. And then sa Philippians 4:6 ug 7 usab nagaingon dinhi, stop worrying. Dili gini pwede ang worrying, no? Kaya nga naman, worrying, maut ang fellowship kita dinhi, no? Hinod. Ang kabubuton yun sa Diyos nga, nagita in fellowship kanunay. At kining worrying is sala mong din siya. Dili kita dapat magkakabalaka. Stop worrying, but in everything by prayer with thanksgiving, let your request be made known to God. And the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Yes. Siguro, murag naidaghang kasulti si Pastor Rowell din niya. Itong ihatag ni Pastor Rowell, no? Ang kining Philippians 4:6 ug 7. Okay, salamat Pastor Ped. Indot sa kaya ni Philippians 4:6 ug 7. Kaya ito makita diri nga bersikulo, Apostle Paul ikos, yang giiko ba, no? Sa taga Pilipos, no? Apostle Paul ikos Jesus teaching, no? In the sermon on the Mount, no? Ato na makita sa Matthew 6:25 to 34, no? That believers, no, kita daw nga magtotoo are not to be anxious. Anxious sa Bisaya pa sa pit. Part mo gyapon sa worry, no, di magka-goal. Oh. Hinanta no that believers are not to be anxious. Anxious man. Anxious. Kabalakang niya po. Oh, but are to be entrust themselves into the hands of their loving heavenly Father, no? Whose peace, oh, will guard them in Christ Jesus. Sa may gustong paabot ni Apostle Paul Derrickson. Paul's use of guard, no? Kaning guard nga term, no? Kita na to na nga reflect mo na his own imprisonment niya itong panahon na or the status of Philippi as a Roman colony with a military garrison. In either case, it is na atong makita diri nga atong lesson diri nga it is the peace of God Almighty because God is sovereign and in control. Christian, kita daw mga Kristiyanon can entrust all their difficulties to Him. No? Who rules over all creation and who is wise and loving in all this inward peace. No? So meaning, ang ipabot niya Apostle Paul diri, kay ang Ginoo labaw makagagaho mo yun. No? Hindi na to na kay kana part din na sa iyang attributes o sa iyang essence. So, He is in control, no? Mao na nga dili gyud ta unsay to anxious kay bisaya pa sa pet magkabalaka gyapon ta no. So, ngano day no nga magkabalaka ta sa ato ang inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Nga ang Ginoo day labaw makagagahom sa tanan. So, morning nga gina-encourage kita nga padayon gid sa pagpangalagad sa Ginoo nga walay pagkabalaka. Mo nagingon nga padayon sa pagpangalagad, adunay pagsalig, nga adunay kapahulayan. No? Kay mao ra man kaning worry gid manamkon mo ni. Usapod kabutang manggod Pastor Rowell kung dili pa gid masabtan ang grasya sa Dios. Ang tao gid mo to gid sa pagkabalaka. So, dapat ginato nga masabtan ang categories of grace, no? Gikan sa common grace, efficacious grace, saving grace, living grace, mo ning gitawag na to logistical grace kay
once nga dili nato ni masabtan magkabalaka kita. Yes. Kaya nga naman nagkahuna-huna kita o unsa itong mga gikinahanglan sa pipila ka mga adlaw o ugma o sunod semana. Pero kung masabtan nato ang grasya sa Dios, grasya sa Dios ang nag-supply sa ato ang tanan. Dili ni tungod nato nga usay basi maghunahuna na pud tanong nga nagtrabaho gud ko di mo nang nako income. Tama man ang nagtrabaho ka. Pero ang Dios hinumdumi gyud nga ang Dios ang naghatag nimo og kusog, Yes. o naghatag nimo og kaalam, naghatag nimo og opportunity. Kung dili ka tagaag kusog sa Dios, wala di kay mahimo. No. Bisag usa lang ka ugat ang iyahang gitawag na to Paralyzed. himuon nga na nagbara dinha, paralyzed na ka. Wala na. O dili lang niya na, no? Kung dili kahatagan og kaalam, giya, wala, gihapon. O dili kahatagan og kumpanya, nga din makatrabaho ka, wala gihapon. O dili katagaan og farm, yuta nga imong katamnan, wala gihapon. Dili ta niya paulanan, dili ta niya painitan, dili ta niya tagaag hangin, wala man gimahimo ang tao. Kining tanan grasya man gini sa Dios. Yes. Apan lagi kung dili nato masabtan nga ang ato diayng pagkinabuhi sa kalibutan nakadepende sa grasya sa Dios. Sama ta sa mga unbelievers nga nagkinabuhi nga walay Dios, nagkinabuhi nga nagkasalig sa ilang kaugalingong kusog. Pero isip mga magtotoo, dapat makakaton kita sa grasya sa Dios. Kaya ang grasya sa Dios dako gid kayo. Mora gina Pastor Fred, makapahulay kita no. Makapahulay Kung jud ka. kapalog ka ng grasya sa Dios. Oo. Kaya usay mo diskarte mo gud ang tao sa iyang kaugalingong pamaagi kung wa niya nasabti ang grasya sa Dios. Yes, tinuod yun. Pero kung nasabtan nato ang grasya sa Dios, Kapahulay ka. makapahulay ta niya. Dili na mabita ng usahay. Kanang ang tao na gani ang muangkon. Mao na pinakadelikado gid Pastor Well nga nadato siya kay kuan Sa yun, kaugalingong sa iyang paningkamot. kaugalingong paningkamot, sa iyang kaugalingong abilidad, ana. So pareha na tayo sa unbeliever, no? Nga naningkamot sila sa ilang kaugalingong abilidad, sa ilang kaugalingong kusog, sa ilang kaalam, sa ilang paningkamot. Yes, pwede ang tao nga madato niya na. Pero alang ka na to nga mga magtotoo, dapat nagasalig kita sa grasya sa Dios. Gikan sa kaluwasan, hantod din sa surpassing grace, grasya gina sa tanan. Kay in eternity past pasupid. Gi-andaw naman ang daan sa Ginoo. Oo, Aron maabil nimo na sa imong sa imong Christian way of life, mutap na lang ka oo, sa iyang plano kabubuton kay aron oo. maabil nimo to nga panalangin kay Siya gitagiya sa tanan, Oo. Pastor Well. Ug busa, dili gid ka dapat magkabalaka sa bisan unsang butang. Pwede niya gamiton gani ang dili nimo higala para lang sa pag-provide sa imong panginahanglanon. kana tinuod yung kay ng storya. Pwede niya gamiton ang sa panahon sa Old Testament time, kung imong tanawon to si Elijah, kung sa gigamit sa Dios para pagpakaon ni Elijah, gipakaon siya pinagi sa uwak. Gipakaon siya pinagi sa byuda. Juda nga siya kaila. O nga, ang byuda niya ng panahon na pinakakabos gina nga tao sa society sa ilang panahon. Kaya wala man na sa gitugutan kung magtrabaho, Pastor Robert. So, kung wala kay trabaho doon sa mitabo nimo, lisod yun, no? Magsalig lang na sila panghagdaw, no? Sama kang Ruth, O kang Naomi. ang Naomi, no? So, ang ilahang kinabuhi yun, lisod. No? Pero itong nakita, gipadto si Elijah sa widow. Kakaon gyapon siya dito. Lutuan siya gamay nga harina dito nga giluto sa widow. Nakakaon gyapon si Elijah. Ug tanawag mo sinitabo sa grasya sa Dios nga grasyoso pud ang babae, Pastor Well. Ang usa ka byuda nga grasyoso pud wala po'y kadalo sa kinabuhi.
Naggrasyahan ni Napadalanginan po siya, no? Kaya ang ilang ginaluto, di naman hinoon mahurot og luto. Last naman taan dito. Magsige naman hinog luto din ha, niya, sige na po butang uglan na, wa naman hinoy pagkahurot. So, inguna na ang grasya sa Diyos kung masabta nato na siya. Hmm. Andi na pag panahon nga, anghel mismo ang naghatod og pagkaon ni Elijah. So, kini, nagpasabot lamang, nagpaila lamang ang atong mga panginhanglanon sa kalibutan, na ay dakong kamot nga naglihok sa itaas. Naa siya, nagatanaw siya. Kung masabta na to ang grasya sa Diyos, siya ang nagalihok nini, siya ang nagakaraw nini. Nga dapat ang usa ka magtotoo, makasabot og unsa kadako ang grasya sa Diyos sa atong kinabuhi. This is not because of us. This is because of Him. Sa samang paagi sa kaluwasan, this is not because of us. It is because of Him. Ang atuwa lang, pag-respond lang sa iyang grasya. Nagyod. Muna siya. So, importante nga masabtan gina. So, muna Philippians 4.6, padayon pa sa Philippians 4.6, Pastor Well, murag, napakay isulti Pastor Well, no? So, mao na gito ang principles nga giingon diya. Nga ingon diri, it is the peace of God Almighty because God is sovereign and in control. Christian, no, kita ni, gisgutan ni Apostle Paul, can entrust all their difficulties to Him, who rules over all creation, and who is wise and loving in all this inward peace. So nagyoy kuan kanang kapahulayan diya sa pagsalig diya sa Ginoo kasopen. Kapahulay kay gid Pastor Well, tinood. Tinuod din na. Ang kanang yang gingon sa kanang Pilipos sumpay nini sa 4 pag 19. Kay Philippians 4:6 ug 7 man ni siya. Kung tiwason nimo ang 19 pag sa 19, mao guna ang iyang conclusion. Ning siya, and my God, that means the God of Apostle Paul, shall supply all your needs. And all means nothing left, no? Pag nunyag, all your needs, tanan dyan yung need, i-provide sa Ginoo. That's grace. You know, jud. Grasya gina siya, no? Dili na dapat ka duha-duhaan pa. Kay gamhanan siya, gawas ng gamhanan siya, matinud-anon siya, matinumanon siya sa iyang integrity, o wala siya pagkausap. Ang atuwa lang, dapat mag-grow gid kita sa atong pagtuo o pagsalig sa pagka mahigugmaon, pagka matinumanon, pagkagamhanan sa Diyos. Yes. So ipatubo ginato na, dinhay gid dapat mag-grow ang atong pagtuo. Mao ginay pinaka-primary. Kay musunod na lang ng panalangin. Naamon gid na Pastor Roel, no? Naamon gid ang panalangin, no? So kining Philippians 4:6-7 ningon siya, stop worrying. Stop worrying. Ayan naman kabalaka na ako. Ako ang nagtrabaho nining tanan. Kay mangutana ko sa inyo pananglitan din habi. Makahimo ba mo sa isda nga manganak og milyon? Di no. Dili ninyo na kaya. Ang Diyos ang nag-design niya na. Nga usa ka pagpangitlog sa isda, Kakauntanan. ang usa ka inahan mahimong 1 million kabuk niyang anak. Nasanan ka ng 1 million niya ka anak. Kakaon na tatanan na ba? Kung pila ka milyon ng isda sa kadagatan, nanganak sila og millions pod. Mahutdan ba supply ni anak? Dili. Sigurado ko nga dili gid mahutdan supply. Ang atong mga tanom sa kayutaan, nagsigi lang gina sila pamunga. Wa pa gani mahurot og harvest ang uban, hinahina na pug bunga ang uban. Na kinsa may nagpabunga ni anak, kita ba'y naghimo ni anak? Dili. Ang Diyos ang nag-design ni anak. Nga din magapamunga sila
sa katuyuan nga kita makakaon adunay mga nutrients o mga vitamins nga mosulod sa atong panglawas. Ang Diyos niya na, no? Tanan, no? Ang kahumayan, yes, minta nga kita ang nagtanong. Pero yes, ikaw ang nagtanong kung dili na pabungahon sa Diyos. Pero matingala jud ka na pag magtanong ka, pag-abot sa panahon, mamunga gid siya. Ya, ugdong pa kay bunga. Kuan ba kanang tawag ganyan bunga niya nindot kayo? Ug sa palay pa tinggas juga iba. Tinggas kay ba, no? Now, makabuhat ba ta bisag usalan ka lusok na tinggas nga humay? Dili, no? Mungkin sa may gabuhat niya ng tanan, ang Diyos man, ang mais, mao gyapon. So, mga hayop, gyapon ang Diyos, gyapon niya ng tanan. Busa, ato gid iuli ang tanan nga credit o pagsalig ngadto sa Dios. Nga diin mo nagahatag ka natong tanan. Kinahanglan iuli nato ngadto kaniya ang credit. Kaya siya ang nag-prepare ni ining tanan para sa pag-supply sa atong mga panginahanglanon. Supplication. The word supply means logistics. Yang ihatag kiningan hikanatong tanan. From grace to grace. In fact, magabasa ko din sa John 1, no? Dapat masabtan na to ang doktrina sa grasya, ngadto sa grasya. Nga din, ang kinabuhi sa usa ka magtotoo, dapat mabuhi sa grasya. Kung mo ning giisutan din sa Philippians 4:6-7, ayan nagkabalaka, ang Diyos magkasupply sa tanan nimong mga panginahanglanon pag-abot sa 19 din. Ito yan na nimo, wala tayong mga problema. No? Just let God know sa imong mga problema. And the peace of God which surpasses all comprehension will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Kumaw ka na siya, no? O si Pastor Ruel, kung napay kadugang o ambak na ta sa sunod nga versikulo, Pastor Ruel. Ako lang balikon di mo gingon ganina pasupit Sige. nga kung naibalo jud ka sa grasya sa Dios, doctrine of grace, no? Anang gitawag og saving grace, living grace, dying grace, surpassing grace, no? Kuan jud ka, makapahulay jud ka, no? Ang imuha na lang yun is magkinabuhi lang jud ka sa iyang plano kabubuton kay mura lang ka og kanang ni joyride lang ka sa iyahang plano sa imong kinabuhi ba nga dili ka mukaskas bitaw. Imuha nga salig na lang nimo sa iya, no? Siya na bahala sa tanan. Mao na ang gitawag og grasya. Di na magkinabuhi sa kabalaka. Mao lang giingon po Pastor Ruel sa Juan 1:16. Nagaingon siya din ha. Ug gikan sa maong pagkapuno niya kaming tanan na nagpakadawat grasya tungod sa grasya. Grasya tungod sa grasya, no? So, ang iyang gisgutan mo gud niini, naghisgot siya sa verse 14 pa, pero naghisgot siya mitungod kay Jesus Christ nga mao ang pulong. Ug ang pulong na himong tao, ug miipon ka nato, mipuyo uban ka nato, nga puno sa grasya ug sa kamatuoran. Ang himaya nga ingon sa paggadawaton sa bugtong anak gikan sa amahan. Mo na yung gisgutan din na, no? And then, din hiya itong makita nga si Jesus Christ dahil mo ang grasya. Yes. So, gikan sa kaluwasan, grasya, pag abot diri sa panginahanglanon, grasya gyapon. Mo ning gihisgutan niya from grace to grace. Grasya ang tanan, no? O wala tay credit nining tanan. Iyahan tanan sa Dios. Sige, Pastor Ruel. Sige, salamat Pastor Tago na ta, Pastor Ruel. Og na din ni pop-up din sa akong cellphone, no? Matod pa ni MG Palapan. Yes, Philippians 4:6-7. Yes, Ma'am M. Grace, no? Yes, mao na mong gitakil karon ni Pastor Pet ang Philippians 4:6-7, no? Salamat kay Grace, no? Salamat
in grace, no? Palapan. Okay, moving on, Pastor Ped. Ato na kita sa uh, Proverbs. Proverbs 3:24. Imo na po di. Sige. Sa Proverbs 3:24 nagaingon diri, when you lie down, you will not be afraid. Mm. Yes, you will lie down and your sleep will be sweet. Kanindot nini, no? Ang usa ka magtutuo nga nabuhi diya sa pagtuo, pagsalig sa Dios. Magkinabuhi jud ka nga bisan man sa imong pagkatulog, wala kay kahadlok. O kung wala kay kahadlok, sa imong pagkatulog, hinanok yun ang imong pagkatulog. Ano gyud no? So, your sleep will be sweet. Mm. Matingala ikaw nga pagkabuntag niya na, limpyo kay imong mata, nindot kay imong panglawas, Relax kayo muna relax kay muna una. Yes, ang usa ka magtutuo nga ang iyang pagsalig sa Dios. Yunani mo gud ni Pastor Owen, no? Sa atong pagkatulog, wa biya ta kahibalo kung Pagkamata pa ta. makamata pa ta. Pagkatuang gabi, kuhaw na dito sa atong manluluwas, no? Kuhaw na dito sa atong manunubos. Kuhaw na dito sa ato ang higalang Diyos, no? Wata kahibalo niya na. So, pero kita lagi, kay nagsalig man ta kaniya, willing man ta, bisag kuhaon ta niya, bisag kung sang orasa, so sa atong pagkatulog, nagin ang pagsalig nito kaniya. Mm. Ikaw rin ang nahibalugad. Kung kuhaon man po mo, wala ko problema. Okay man po ko, anak. So sa ito pa, nakabuo ang imong pagtuog, pagsalig, ngadto sa Dios, sa kabubuton sa Dios. Yes. Ug tungod niya na, when you lie down, you will not be afraid. Dili di ka magkahadlok. Ngano magkahadlok man ka nga, nahibalo man ka nga, siya may nagabuot sa imong kinabuhi. Kuhaon kaniya karong gabi, wala may problema para sa imuha. Kuhaon po kaniya sunod tuig, ba? May problema. Kundi po kaniya kuhaon og 30 years pa. Okay ra pod para sa imuha. Suwa kay kahadlok. So, tungod niya na, yes, makapahulay ang imong kalag. Na kay nindot nga pagkatulog. Siguro, mo nang gitawag, sleep will be sweet, no? Mo nang giskutan din na, ang imong pagkatulog, hinanok kaya, nindot kaya, no? Problema ba yan na Pastor Well kanang dili ta magkatulog, no? Kaya kung dili ta magkatulog, kuha na, no? Napakay kalibog o graduha, Mo kadlok na ilisod, no? Oo, kinana ma-release kita niya na, no? Marilis ko ka na. Gawas na nga itong na mga sakit nga, no? Gitawag na ito, sa ganyan sakita niya. Alzheimer, kani insomnia. Insomnia, no? Kamo nga na yung mga sakit nga insomnia, no? Kinahanglan, mudool gid mo sa Ginoo nga, ambot ang psychos ganing insomnia, anong nanang sakita na. So, palaban ta sa Ginoo, kay piting nindutan nang matulog ka. Siguro basig daghan kag gihuna-huna, no? Basig wala biya kay sakit nga insomnia ha, pero nasubraan lang ka og kalibog og kawori, no? Di ka katulog nga. Bisag wala kay insomnia, no? Pero kung ikaw nagsalig ka sa Dios, matanggal ng insomnia, di ba? Kasi kasagaran gid nga causes gid sa di katulog, Pastor Roy, kanang sobra man ang huna-huna. Oh, tinod yun. Ang sobra ang kabalaka, sobra ang kalibog, Kanang gikabalaka na, bisag wa pa niabot. sobra ang ambisyon, ang mga ginay causes sa gitawag na to, kanang dugay magkatulog, no? Pero kung relax mental attitude lang ka, pag tugpo nimo dito sa imong higdanan, relax kay ka, God, salamat. Nahanap na po niya sa pagpahulay, ikaw po nihibalo sa akong kinabuhi, tugyan na gina akong tanan nga nakanimo, akong entero pamilya, mga kaanakan nimo, tugyan akong anakan nimo, katong mga nagbalakian, tugyan nimo siya ha. Pagkatulog nimo niya na, pagkanindot, makasandig ang imuhang likod sa imuhang higdaanan, nga na kay pagtuog, pagsalig sa Dios. Amo gina, ang imuhang pagkatulog niya na is sleep will be sweet. Kuan yun na. Gitawag yun na siya og power nap yun. Power nap. Kanang law mga katulog yun.
Tinood na. Sumuna, no? Ang ingon sa Proverbs 3:24, when you lie down, you will not be afraid. Bisag asa man ka nagkatulog, Pastor Well, dili jud ka dapat magakadlok. No? So, siguro na may mga instances nga nakay tuluganan nga murag dili ka wala ka naanad niya na natural mo na mag-adjust ka gadyot, no? Pero wala ang sabot na to diha, ang bottom line din nga wala ka nagakahadlok. No? Kaya ang kahadlok iyaha gina sa atong kaaway. O hinumduman na to nga ang Dios, ang gamanan nga Dios, kung dili pagid kuhaw ng atong kinabuhi, Di pa yun mo panahon. dili pagid nato panahon. Pero kung panahon na gyud, They will be done. gamito lang sa Dios tong paratong hitabo atong milabay nga adlaw. Gamito lang sa Dios tong babaeng nitabok, no? Ay, oo. Nitabok ang babae, di ni full break tong dakong truck. Pag full break niya, wa siya ka balo nga di ay ang iyang karga, mga bakal di ay. Di ang mga bakal niya nanagan dito sa iyang gilingkuran. Gidasok silang duha dito sa ilang lingkuranan, no? Buslot nilang lingkuranan. Di, patay sila, no? So, yun ang kinabuhi, no? Wa ta may balo, no? Di ay ang atong panahon, kung insakto na dyan, sa bisan unsang pamagi, pwede tang kuhaon sa Diyos. Pwede, no? Sa bisan unsang pamagi, pwede tang kuhaon sa Diyos. So, mo kining Proverbs 3:24, no? Ayaw pagkahandlok sa imong pagkatulog din ha. Tulog yung tulog, salig sa Diyos, no? Diyan na, makabaton ikaw sinanok na pagkatulog. Pastor Well, basig na pa kay kadugang diri sa Proverbs 3:24. Okay, muna nga, di kita magkabalaka, no? Kaya kanang kabalaka, di ginamayo. Gitanaw na ko na igsoon sa original pinulungan sa Hebrew word, gitawag na siya og pakad. Ang pag-pronounce gudana niya, pakad, no? Pakad, no? Ang primary root sa ana, to be startled by a sudden alarm. Meaning, to fear in general, be afraid, stand in awe, be in fear, make to shake. No? Muna nga, giingnan mo tas pulong sa Ginoo nga, di kita magkabalaka, kay wagi maayong resulta na. No? Kay once gani nga magsugod diri sa imuhang una-una, nga mo, abot din ka sa pagkabalaka, afraid, meaning, nag-underestimate ka sa grasya sa Dios. No? Underestimate ka sa grasya sa Ginoo tungod kay lack of faith, no? Ang kulang diya. So, nindot kay nga pagtuon jud, no? So, kanang afraid dia gitawag sa Hebrew word nga pakad, no? Pakad. Okay? So, gisgutan diha ang bottom line nga gisgutan diha sa Proverbs 3:24, nagaisgutan siya, trust and honor God, no? Mao gyud ang giisgutan diha, no? Kung nakay pagsalig sa Ginoo, it covers everything na, no? Amen, no? Okay. So, diretso na Pastor Will sa 3:25-26. Sorry. Sumpay man kini siya, no? So yes, 3:25-26 is do not be afraid of sudden terror, nor the trouble from the wicked. Then, when it comes, for the Lord will be your confidence and will keep you foot from being caught. No? So ibot pasabot ani. Gitanaw sab na ko ni sumpay tama ni Pastor Freddy nga sumpay gini siya sa gibasa nato gani ka 24 kani 25. Gitanaw na ko ning word nga afraid gyapon diri Pastor Fred. Dili na pakad ang gisgutan diri. Sa Hebrew gitawag kani og yari. No, pag-pronounce na yare. 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 Yari juga kung kuan ka, mo-afraid ka, no? Ang primary root sa anak gyapon to fear, to revere, to frighten, no? To make afraid, no? Dread, no? But in fear, no? Reverence, no? So mao gyapon gisgutan diya. So mo nang original nga pinulungan sa afraid diya, no? Yare. Niya na po'y word nga importante diya gyapon kanang confidence, Pastor Fred. Uh-huh. And the word confidence
Sa Hebrew word gitawag po na og kisil. No? Kisil. No? K-E-C-E-L, no? Kisil is a good sense, no? Trust, confidence, blank, holy, or hope. No? O nang giisgutan diya. Kaya nga naman, nag-confidente kita sa atong buhay nga Diyos, nga maugid siya ang atong manlalaban, mo'y atong forerunner sa ato ang dalanon, no? Nga siya gyud nagauna sa tanan, no? Una nga confidente kita nga mo subay ni atong Kristo pagpangalagad tungod sa iyang grasya, no? So, napay tulura man ang makita nato sa Hebrew word ya sa gisgutan sa Proverbs 3:25 to 26 kanang word nga keep, no? Ang keep kung sa ito na afraid, confidence o keep, no? Mano gisgutan dia the word keep diha sa Greek, sa Hebrew word gitawag og shamar, no? Shomar mo ni pag-pronounce ko na to hedge about, no? To guard, isip to guard ganiha, Yeah. no? To guard, no? Generally to protect, no? So meaning atong buhing Dios makanunayon gina siya ka play man gyud siya permi problema ang kita raman, no? Kita ra gyud mo si tawag na, kita ra gyud problema ba, no, nga mo out of track ka, no? So ana gyud ang Ginoo, nindot kayo ni iyang nga pasalig, do not be afraid of sudden terror nor trouble from the wicked when it comes, for the Lord will be your confidence and will keep your foot from being caught. Pasupid basig na kay kadungog ani. Yeah, so naman good, no? Linood mo na, no, nga may mga panahon nga may mga sudden terror o may mga gitawag na to mga trouble from the wicked when it comes. Naman na, no? Siguro sa ibang mga nasod karon, grabing sudden terror, grabing trouble, no? May mga gubat din ha, no? Pero mato pa niya, do not be afraid. Yes. Dili ta dapat magkabalaka na yan. Why? For the Lord will be your confidence. May atong kasaligan yun ang atong Ginoo. And will keep your foot from being caught. No? So, sa ito pa, isipin niya ang atong mga tail, no? Atong mga lakang, atong mga lakaw. No? May balo siya, ug asa niya ibutang atong mga tail, asa ta pa pagion, nga din safety ta, no? Sa atong mga gianan. Na wall of fire. Pareho na itong mga Israelites sa unang mga panahon. Ang ilang mga tiil, giniyahan sa pillar of cloud kung adlaw, pillar of fire kung gabi. So, ginagiyahan. No? So, sa mga pamagyo sa ang atong mga tiil, basta we are in fellowship with God, Yes. sigurado yung kita niya na ang protection sa Diyos, nagit ka na to. In fact, kung nagatubo lang kita sa pagkahamtong, bisan man ang atong nasod, no? Dili ni basta-basta ma-atake ni bisan kinsa nga mga nasod. Yes. Bisan kung sa kadako nila nga nasod, kung magatubo lang ang mga magtotoo diri sa Pilipinas, pipila ka mga magtotoo nga magtubo nga sa pagkahamtong, ang Diyos, ang pagtanaw sa Diyos sa mga magtotoo, pipila ka mga magtotoo, may maghatag og proteksyon sa atong mga nasod. Hinumduman na to na siya nga gikan pa sa unang mga panahon, ang mga magtotoo ginaproteksyonan gid sa Dios. Ilabi na kung kita nagatubo nga sa pagkahamtong kanang gitawag atong pivot believers, no? Nga miabot gid siya sa pinaka taas nga level sa iyang espirituhal nga pagkinabuhi. Mao kanang gitawag nato spiritual maturity. So walay mga laing nasod nga maka-atake ng kanato. Nganuman, ang Diyos, kahinumdum mo itong bargaining ni Abraham, itong Sodoma o Gomora, ningabot ko sila og 5 adto. No? Pero ang Diyos, mingon good siya. No? For the sake of 5, dili na ko
for the sake of kasi gikan mo sa 50 ano ni ato sa 40 ato sa 30 antod sige ka na og niabot sa 10 ba to o 5 ba pagabot niya na mingon gyapon ang God kang Abraham for the sake of that pila ka mga magtotoo dili nako dayon ang pagsunog sa Sodoma ug Gomora. Pero kay wala mo gid nakaabot ang magtotoo sa katong gibarangay ni Abraham, sunog gid ang Sodoma ug Gomora. So, kung atong pagkatanawon mga kaigsunan, accumulation of pivot believers, dakong protection sa atong mga nasod. Now, kung maghisgot tag individual, kung ikaw nagatubo nga sa pagkahantong, ang Diyos nagatanaw sa mga. Maka sa protection sa kamot sa Diyos. Huwag mo ka ng ang atong giskutan din sa 25:6. Do not be afraid of sudden terror. Ayaw kahandok nga ng mga terror ay. Mga gubat, no? Nor the trouble from the wicked when it comes. Ayaw kahandok nga na. For the Lord will be your confidence and will keep your foot from being caught. Dili ta mahilabtan. May wall of fire, may pillar of fire, may pillar of cloud. Paghaning iskutan din ha, nga din nagahisgot sa divine protection alang sa mga magtotoo na nagatubok nga sa paghampong. So, well, kanindot nga na ng mga pulong, no? Ang mga pillar of fire, pillar of cloud, wall of fire. Ang wall of fire dito, palibutan ka o fire, no? Huwag makaduol ni mo. Tungod sa protection sa Diyos, no? Ang katong mga katauhan nga mudas magnimo, mamalik to. Magparehatong sa mga Egyptians, no? May-atake na sila, doon lang kayo sila sa mga Israelites, pero na wall of fire. Na fire nga, nag-ali nga to kanila. Ang ilahang mga kabayo, oy, mo papadasmagon, pero sa kainit, mo atras, oy. Musuki. Musuki. Ana nga itong, no. I just, yes, kinahanglan yun ang atong pagtuong nga magatubo yun nga sa pagkahamtong nga atong pagsalig nga sa atong lamhanan ng Diyos makagamot na yun makadulot na yun sa nga sa kinahilagman yun. Yes, so karon nambak kita sa Proverbs 4:23, Pastor Well. Sige, Pastor. Sa Proverbs 4:23 nagaingon, above all else, guard your heart for everything. You do flows from it, no? Above all else, guard your heart. Unsa mo pag-guard sa imong heart, no? For everything. You do flows from it, no? Unsa man mo pag-guardya sa imong kasing-kasing. Mo nang imong babalikan kining Philippians 4. Mao po ni ang guardya, no? The peace of God which surpasses all comprehension will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Amoning actually kung imong pagtanaw ning Proverbs 4:23, kini siya may connection gyapon sa Philippians 4:6 ug 7, no? Nga sa dihang wala ka nagakabalaka, sa dihang ikaw nagapabilin ka sa pagkamainampon o pagpasalamat o paghatag sa imong mga kinahanglanon ngadto sa Dios. Ang kalinaw sa Diyos, nga labaw pa sa tanang pagpanabot, magagwardya sa imong kasing-kasing. Sa'yo na lang ka na, pagagwardyahan ng imong kasing-kasing. Kung saan mo hindi paggwardya sa imong kasing-kasing? Imbis ang imong heart, magkabalaka, away kabalaka, na kalinaw. Imbis ang imong heart, na kabalaka, awalay kabalaka, na kalipay. Imbis ang imong heart, na walay gugma, anay gugma. So, ang tanang fruit of the Spirit nga gisaad niya sa Galatians 5:22-23, mao'y magagwardya sa imong heart, magagwardya sa imong mind in Christ Jesus. No? So, sige pa dahil na Pastor Well, basig na kay
ikadugang ini Proverbs 4:23. Okay, importante jud kayo ning mayo nindot po kayo ning Proverbs 4:23. Kaya ang Proverbs 4:23, no? The commands in this verse, no? Kita gyud sugod po sa 20 verse 20 of 21. All encourage internalization wisdom, no? O gini importante gyud, no? Kay kang word diri in Proverbs regularly refers to the center of one's inner life and orientation to God, from which a person does all thinking. Kaning heart ni manggisgutan diri, dili niya diri intellectual heart, no? So a person does all thinking, feeling, and choosing, no? So mao na nga taking God's word of wisdom into the heart is vital, no? Mao na yung pinaka bililhon jud sa kaipod, no? Taking word of wisdom into the heart is vital, no? E nga naman, they are life. Matud pa sa Proverbs 4:22, no? Unang gingon diya, no? Nga they are life. And wisdom's presence in the heart is which guarding. Amo na isog tag guarding, no? Guarding because out of the heart flows all thoughts and words and choices of person's life. Kay kini uyaw kay ning intellectual heart, no? Mao lagi na naay principles nga an interrooms is a workshop of the devil. Mao na nga kining ato ang kalag, no, dili na to ni punos pulong sa Ginoo, malagmit yun, way mo gwardiya diri sa ato ang sitwasyon sa kinabuhi kung abot ang panahon nga mo strike ang mga pagsulay, no? Malagmit, walay word of God nga mo guard sa ato ang kinabuhi. Mo nang maka-react dayon ta basta-basta, mo absorb dayon, no? Whereas kung naay word of God, ato dayon tong ma-utilize, no? Di ta mo react, ni mo response ta pinagi sa paggamit sa pulong sa Ginoo, no? So importante kay ni, pasupid. Okay, salamat Pastor Ruel, no? So diri na ta sa Psalms 4 verse 8, no? Sa Psalms 4 verse 8 nagingon, "In peace I will both lie down and sleep, for you alone, O Lord, do make me dwell in safety." So tinud ninyo sa in peace I will both lie down and sleep. So kung madyo kay tinuod nga kalinaw na kay pagsalig sa Dios, makakatulog jud ka, Mahulay gyud. makahigda ka o makakatulog ka gyud. For you alone, O Lord, do make me dwell in safety. So, safety man tada kung sa Ginoo God, di mo ta dapat magkabalaka God, at unsay may tabuk nato pagkagabi, unsay nabay mga gitawag nato mga daotang tao, ang Dios manggod ang nahibalo sa tuwa. So, dapat magmalinawon kita sa atong paghigda, sa atong pagkatulog, Kapahulay gyud. mapapahulay kita. Sanding lang muna ito ang tanan sa Ginoo. Sahay gani, hinumdum ko Pastor Ruel na itong dugay ng mga panahon, siguro mga 4 decades na, ang among balay, ang among sira, ang amurang trangka niya na is, kanang lansang ra, Mo na kinaraan, no? kinaraan. Lansang. Ang katong imuhang sira, bukan na naglansang dito tabok spikas, di okay na, tulog na ka na. So ang atong safety na sa Ginoo. Dili ang atong safety nasa butang atong gisaligan, nga ligton bitaw kay atong balay, strong kaayo ni atay mga gamit. Dili na. Ang atong safety na sa Ginoo. Pastor Ruel, basi na kay kadugang diri sa Psalms 4:8, Pastor Ruel. So kaning Psalms 4:8, ang the word peace diri, no? The peace that God gives is far from
relaxation of techniques na usay na gyud kinaugalingon nga kanang peace gyud nga gi panghuna-huna ani mga pangkalibutan ra jud, no? Kaya kay mga safety measures, no? Pero ang peace yun nga gisgutan diri sa Ginoo, it is a peace that enable an anxious person to lay down and sleep, no? Makapahuway gyud ba, no? Kanang gingon diya sa Psalms 3:5 ito. Ngayon diya nga, I lay down and sleep, I walk for the Lord sustained me, no? Muna gingon diya sa Psalms 3:5. So kaning peace nga isgod gihatag sa Ginoo sa tuwa, kuan gini kaning absolute gini, wala di kapin nang totally pahulay gyud, no? So di pa rin aning mga peace nga tong gisgutan nga pangkalibutan. Pero ang Ginoo pag mohatag siya og kalinaw, kuan jud ka maka nadyo kay relaxed mental attitude sa imong Christian life, no? Muna ang Word of God. Maka lahutay ka, maka-sustain ka, no? O maka-guard sa imong mentality. No? Yes, sa mga pasupid, ang Okay. oras nato is 7 minutes. Sige. Napatay time? O, tiwason taning duha. Sige, sige. Kining Psalms 27:1 of 3, no? The Lord is my light and my deliverance. Whom shall I fear? No? So, the Lord is my light and my deliverance. Murag, mamaw kini sa Psalms 23 po, no? Whom shall I fear? Pagmutana siya, kinsa may akong kadlukan? Ang tubag, wala. Dapat kadlukan. The Lord is the defense of my life. Whom shall I dread? Of course, wala, no? So, ang Diyos may atong dipinsa, no? Sa atong kinabuhi. O wala kita dapat nga kahadlukan ining tanan. And then sa 27 verse 3, though a host encamp against me, my heart will not fear. Though war arise against me, in spite of this, I shall be confident. Mugin Yes. isgutan din nino nga bisan pag magkampo na ng imuhang mga enemies doon sa imuha, ang imuhang kasing-kasing di ka magkahadlok kay nganuman salig ka sa Dios. Bisan pag adunay gubat nga mutumaw, batok di kanimo, in spite of this, I shall be confident. Makining gingon ni David. Ang ihatag sa mga Pastor Well pag gamit ng utilize sa time. Okay, so the word confident diri nakay kon sa sulod ba, nakay garrison sa sulod, no? Ngayon within sa atong kinabuhi nga makasukol kita sa mga lords of sa atong mga kaaway, no? So tungod po na sa pulong sa Ginoo, Word of God. Importante kayo sa ka-believer nga sa iyang Christian way of life, kabalog siya sa object sa faith, no? Balog ta jud nga di gyud ta pwede nga mulahutay diri sa atong Kristiyanong pagpangalagad sa Kristo kung kita dili equip sa Word of God, no? Mao ra gyud ay bugtong pamaagi nga makasukol kita or mahimo tang victorious sa atong Christian way of life, dili ta mahimong casualties, no? Kung kabalo ta sa promises, techniques, principles of doctrines, no? E once nga well-known kita ini, equip kita nini, tudluan kita sa how to sa atong Christian way of life, no? Moro man ay pamaagi gyud. Okay, once nga dili ta equip sa Word of God, fail kita sa atong pagpangalagad. Fail kita. So, kaya ang phase 1, ang object na to is one man, Jesus Christ. Sa phase 2, ang object na to diri mao ang Biblia, The Word of God. Word of God. Okay, Pastor Fred, nanagid tay 2 minutes, Pastor. Okay, akong ihatag sa mga Pastor Well para sa pag siguro Pagtimbaya. magkanto sa ta sa pag pray Pastor Well bago na akong ihatag sa mga mag-close ata unang imong timbaya kining
atong kuan, atong mga nagasunod sa atong online. Mag-ampot ta. Amahan na mo nga Diyos, ginauli gyud namo ang mga pagpasalamat, pagdaig pagsimaya nga kanimo tungod sa panahon nga gihatag ni kanamo ug sa mga pulong nga among ginatun-an, napulo ka mga bersikulo ang among natun-an karon ug kining tanan Father God nagalig-on gyud sa among kalag sa pagpadayon sa pagtuo, pagsalig sa imong pagkamaayo ug sa imong pagkagamhanan bisan man sa among mga kinabuhi. Salamat sa grasya, sa gugma ug sa kaayo ug salamat sa imong pagpadayon sa paghimuno ug pagtabang sa matag usa ka namo. Kining tanan ako minatugyan, minapasalamatan nga madawat, pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.